Ito nga po panibago. Ito, breaking news. Si Robin Padilla po, nahuling tanga. Isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Naniniwala ba kayong pinatakas ko si Bato? Siyempre, sasagot yung mga tao dyan, hindi. Pero alam nating lahat na si Robin Padilla ay tumulong para makatakas itong si Bato de la Rosa. Mauuto lang naman dyan ni Robin yung mga bobong nandyan sa rally na yan. Pero yung mga matatalinong Pilipino, na wala sa rally na yan, hindi mo maloloko, hindi mo matatarantado. Alam naming lahat na ikaw ang nagpatakas kay Bato. Huwag ka na magmangan-mangan pa, Robin. Ako, kami pa bang maloloko mo? Mas matalino kami sa'yo. Paano? Pilipinas to, tapos ang warrant of arrest galing kayuhan. Pambihira. Akala ko ba malaya tayo? Tingnan nyo may warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. May warrant of arrest si Putin sa ICC? Ano, pwede na lang ikaso kay Presidente? Wala. Bobo ka ba? Inimbita lang si Putin dito. Pumunta ba? Bobo. Alam mo, Robin Padilla, kahit pumunta dito si Putin, walang maikakaso kay PBBM. Kasi wala naman siyang ginawang masama. Wala namang ginawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos na crime against humanity. Hindi siya nagpagurgur ng mga sinasabing mga gumagamit ng illegal na polboron kahit na wala pa namang napapatunayan, kahit hindi pa ito dumadaan sa due process. Kaya huwag kang mag-alala, Robin. Hindi makakasuhan si PBBM. Ikaw ang baka makasuhan ng obstruction of justice dahil pinatakas mo si Bato. Kaya alam nyo nga po, breaking news talaga to. Si Robin Padilla nahuling tanga. Nahuling tatanga-tanga sa rally ng mga iglesia. Kabobohan yan yung mga pinagsasasabi mo dyan. Yan po ay isang maliwanag na paglapastangan sa katalinuhan ng mga Pilipino. Kasi itong rally na ito, lalo nilang binobobo ang mga Pilipino. Bakit? Unang-una, sinasabi nila, hindi daw dapat kasuhan itong si Marco Beta dahil wala daw itong nilalabag na batas at hindi naman daw galing sa kaban ng bayan ng 75 million na donation. Hindi kasi nag-aaral ng mga plunder law to Si Robin Padilla, malabnaw na po utak niyan dahil dati po yan drugista. Dati po yang lulong. Kaya, ang mga pinagsasasabi ngayon ni Robin Padilla, dagdag pambobobo sa mga umaattend ng rally na yan. Bakit? Oo, galing sa International Criminal Court ang warrant of arrest ni Digong. Bakit? Hindi mo ba alam? Na nung panahon ni Digong, napakaraming ginurgur at kinasuhan siya ng mga kapwa natin Pilipino doon sa dahig, doon sa ICC. Bakit kay PBBM mo sinisisi? Sino ba nagkaso dyan? Di ba yung mga biktima ng EJK? Bakit hindi yung mga biktima ng EJK ang sisihin mo? Bakit ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang sinisisi mo? Hindi pa man lang Presidente si PBBM, kinasuhan na ang Digong mo doon
sa ICC. Kaya alam nyo, kapag ikaw, DDS ka pa din, magpasa hanggang ngayon. Right at this moment, DDS ka pa din. Talagang napakabobo mo na. Talagang napakatanga mo na. Talagang ang utak mo, sobra-sobra na talagang pinalabnaw. Na-blurred na ang utak mo. Dahil sa mga katulad nitong mga bobong katulad nitong si Robin Padilla na nagsasalita sa harapan ng maraming tao na hindi naman totoo ang mga pinagsasasabi. Bobo. Di ba ang gulo? Oo, magulo talaga sa isang katulad mong bobo. Ang gulo nyo! Diba? Ikaw magulo. Kayo ang magulo. Gusto nyo ng accountability at transparency. Ibinibigay ni PBBM. Ayaw nyo naman. Bakit? Kasi ang mapaparusahan, mga kampon ni Digong. Anong ibig nilang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Oh! Ewan ko talaga, no. Medyo may pagka, talaga to si Robin. Alam nyo, sa mga kabataan, huwag po kayong gagamit. Huwag kayong gagamit ng illegal na pulburon. Kasi matutulad po kayo kay Robin Padilla na ang utak po malabnaw. Wala na sigurong brain cells. Wag niyo pong tutularan ng isang Robin Padilla. Ano ba akala ni Robin Padilla? Kasing bobo ni Digong si Vladimir Putin? Napupunta si Vladimir Putin sa isang bansa na pwede siyang mahuli? Sa tingin mo ba, Robin Padilla, hindi alam ni Vladimir Putin na tayo ay merong pananagutan at kasapi tayo ng Interpol? Kung sa bagay yun. Oo nga pala, naluto nga pala utak nito noong ito lulong. Kaya hindi na tayo magtataka kung ang pag-iisip niya ay hindi po arok ang pag-iisip ng mga matatalino. Pilipino lang ang kaya nyong isurrender! Natural! Ano ang gusto mo? Isuko natin ang hindi Pilipino? Bobo ka ba? Tangina. Ano gusto mo? Magsuko tayo ng Amerikano? Hindi naman natin yung kababayan. Bob! Kami pong lahat, Sus Mariosep talaga, no? Nako talaga. Robin Padilla. Bakit ba nag-number 1 ka? At alam nyo tignan nyo kung gaano po kalakas ang salita ng isang mahina ang pag-iisip. Tuwan-tuwa, sumasaludo, kumakampi, nagchichir pa yung mga bobo din na nandoon na pinagsasalitaan ni Robin Padilla sa kanyang harapan. Kung tutuusin, kung talagang itong mga taong ito ay sinasabing matatalino at alam nila kung sino ang tama at mali sa issue na ito, hindi mo ichichir yan. Hindi mo sasang-ayunan yan. Bakit mo sasang-ayunan ang isang tao na nagsasalita ng mga mali?
Alam niyo ako ha, hindi ko binubuhat ang aking sariling bangko. Hindi po ako nagbubuhat ng aking sarili dito. Pero nung narinig ko po itong mga pinagsasasabi na ito ni Robin Padilla, hindi po ako sasang-ayon talaga dito. Wala po akong magiging pagsang-ayon po dito sa mga ginagawa po nitong si Robin Padilla. Kasi nga po, ako po hindi naman po sa pagmamayabang, kahit po paano, ako po nakakapasa naman sa aking mga pagsusulit, nakakapasa naman po ako sa aking mga subject noon nung ako'y nag-aaral. Ngayon, kunwari, ikaw, nandiyan ka, nanonood ka dyan kay Robin Padilla. Parang, alam mo yung, hindi mo kailangang maging abogado, hindi mo kailangang maging genetic engineer, o electrical engineer, o kaya civil engineer. Hindi mo kailangan maging arkitekto, maging doktor, maging nurse, maging accountant. Hindi mo kailangan. Simpleng logic lang po at gamitan mo lang ng common sense. Yung mga pinagsasasabi ni Robin Padilla, napakadali pong kontrahin. Common sense lang ang gagamitin. Sabi niya, sumisigaw pa, Pilipino lang ang kaya niyong isuko. Natural. Pilipino tayo Alangan namang magsuko tayo ng hindi naman Pilipino. Pwera na lang siguro, kunwari may pupunta dito. Katulad nung panahon ni Digong, may mga wanted sa ibang bansa, wanted sa iba't ibang bansa. Dito pinagtago ni Digong, tinanggap ni Digong, open arms. Mga wanted sa Hong Kong, wanted sa Taiwan, wanted sa Japan, wanted sa China. Dito po nagtago sa Pilipinas. Tinanggap ni Digong. Kunwari, may pumunta dito o na intel ng Interpol, dito nagtatago sa Pilipinas. Yun, pwede yun siguro. Pero yung kunwari, na isisigaw mo, Pilipino lang ang kaya nyong isuko, totoo yun. Kasi hindi naman natin hawak ang buhay ng ibang lahi. Ang buhay ng, Vietnamese, wala tayong pakialam dyan sa mga, kung ano man ang kasalanan ng Vietnamese sa ICC, o kaya kasalanan ng Malaysian, kasalanan ng Singaporean, kasalanan ng European, kasalanan ng Italiano. Kaya alam nyo po, ito ang dahilan kung bakit po hindi tayo umaasenso. Kasi po, meron po tayong mga katulad ni Robin Padilla na atin pong senador na hindi po pinapalaganap ang katalinuhan, bagkus purong kabobohan lamang po ang pinapairal. Yan po ang problema. Yan po ang nakikita kong malaking problema sa ating mga Pilipino. Dahil hanggat tayo po'y sumusuporta sa mga ganitong mahihina po ang utak, hindi po tayo aalagwa. Tapos, eto pa matindi. Eto pong mga ganitong tao, sinusuportahan po ito ni Alpotera. Eto pong mga taong ito, katulad nitong senior na ito, nitong si Alpotera, ito po ay karasan doon po sa loob ng Senado. Kaya po ito pinipigilan ng ating DILG Secretary
ay dahil po ito po ay maliwanag na yung pong Blue Ribbon Committee nitong si Digong, kasi Blue Ribbon Committee na ni Digong yan dahil mga Duterte senators po yung nandoon. Ito pong mga Duterte senators na ito ay dinidilaan ang tumbong ni Digong. Ngayon, ito pong mga katulad nito, ayan, yung pakikipagpambuno. Nitong si Robin Padilla dito po sa ating DILG Secretary John Vic Remulla, sinasaluduhan ng isang alpotera. Ano ibig sabihin nito? Ito pong mga taong ito, katulad ni Alpotera, ito po yung mga sumasaludo sa kasamaan, sumasaludo po sa kawalanghiyaan, at sumasaludo po sa gawaing marahas, gawaing demonyo. Kaya nga po, hindi na po ako magtaka kung bakit po saludong-saludo at gustong-gusto po nitong grupo ni Alpotera na suportahan ang mga ginagawa po nitong katarantaduhan nitong si Robin Padilla. Kasi alam nila na meron pa rin namang mga boboto dito. Hindi ako naniniwala na sinasabi nito, hindi na siya kakandidato. Kakandidato at kakandidato pa rin po yan. Hindi po totoo na hindi po yan kakandidato sa darating na 2028 election. Sa pinapakita niya na pagtatanggol niya kay Digong, kakandidato po ulit yan para suportahan pa din si Digong at maging tagapagtanggol ni Digong sa Senado. Yan po ang matinding katotohanan diyan. Yan po ang talagang gagawin yan. At sasakay po diyan etong si Alpotera. Sasakay sa kasikatan ni Robin Padilla. Dahil ito pong si Robin Padilla at ito pong si Alpotera ay malalim na po ang samahan sa pagtatanggol dito po kay Digong. Kaya nga po kita nyo, kahit nga po yung mga ganyang katarantaduhan ni Robin Padilla, sinusuportahan po ni Alpotera. Sinusuportahan po niya ang katarantaduhan nitong si Robin Padilla. Malalim po ang kanilang samahan at talagang ito po'y pinatunayan na sa mga pagsasama po nila, katulad po nung dito yan sa mga bring him home na yan, nakatarantaduhan na yan. Dito po sa mga bring him home na yan, si Robin Padilla, ayan kasama nila Kasama nila si Robin Padilla diyan sa paghahain po ng petisyon sa Korte Suprema na kung saan nakakuha po lamang sila ng nasa 403,000 lang yata na hindi po umabot ng kalating milyon. At eventually po tinigil na po talaga nila to. Tinigil na po nila. Ayan si Robin Padilla, tagabuhat pa ng maleta Tinigil na po nila to. Kasi nga po, wala rin naman silang napala. Wala pong nangyari, wala pong naging epekto. At ito pong ginawa nilang ina mo naman na ito, lalo lamang pinakita kung gaano po kakonte ang DDS dito sa ating bansa. Napakakonti po ng DDS na. Biruin mo, kalahating pagpalagay mo na lang, tingnan nga natin, alam ko nandito yun tignan nga natin kung ilan to. 304,000 nga. Yan na yung huli nila. 304,000 lang ang pumirma sa Tay, ina mo naman. Tay, dyan ka na lang. 304,000.
Yun lamang po, ganun lamang po kakonte ang sumama sa kanilang panawagan o petisyon para mapauwi si Digong. So ibig sabihin nito, 304,000 lang ang DDS, napakakonte. Napakakonti po. At kasama po nila dyan si Robin Padilla na talaga naman pong masasabi natin na kampe sa karahasan ang Alpoterat, LRY at GYD at si Robin Padilla. Gusto po nila ng karahasan. Alam niyo po ba, hindi po lahat ng Muslim natutuwa kay Robin? Hindi. Yung iba nga, hindi nga kinikilala si Robin na na Muslim eh. Panggap lang. Ginamit lang ang pagiging Muslim para po makalaya doon sa bilibid. Na kunwari nagbago. Yun po yung niyan. Yan po yung totoo niyan. Hindi po lahat ng Muslim natutuwa kay Robin Padilla. Lalo pa to. Katulad niyan, nagsalita na naman doon sa rally na puro kabugukan, puro katarantaduan ng mga pinagsasasabi. Kaya nga po, alam nyo, ito si Robin Padilla, sasakyan at sasakyan ito ng isang Alpotera ni LRY at ni GYD kasi nga po may pangarap eh. May pangarap sa pagdating po ng election 2028. Gagamitin nila si Robin Padilla para mapaluklok etong si Alpotera bilang isang party list representative. Yan po ang niyan, yan po ang gagawin niyan. Kaya saludong-saludo sila sa katarantaduhan na ginagawa ni Robin Padilla. Kaya po nila ginagawa ang pagsuporta kay Robin Padilla. Kaya po nila sinusuportahan ang mga katulad ni Robin Padillang bobo. Na kahit bobo, na kahit na puro katarantaduhan ang ginagawa, susuportahan pa rin nila kasi kailangan nga nilang magkaroon ng pwesto sa loob ng Kongreso para mabasura ang kanilang mga kaso na grave coercion. May kaso pong grave coercion etong si LRY, etong si GYD, at ito pong ilan pa pong mga personalidad ng Balyacar Transit dahil nga po ito pong si LRY at si GYD ay tinanggal po sa pwesto o sa trabaho ang 42 employees. Katulad na lamang po nitong si Aling Joyce. Ito pong si Aling Joyce, PWD po ito. Ito po ay 27 years nagtatrabaho sa Balyacar Transit. Pero dahil nga po sa away pamilya, nito pong pamilya ni LRY, ng mga Yanson, dahil sa pagiging gahama nitong si LRY at ni GYD at nitong si Olivia, na kaibigang-kaibigan ni Digong, tinanggal nila sa trabaho ang isang 27 years old na employee na 27 years nagtatrabaho na employee doon sa kanilang Balyacar Transit para lamang manggipit, para lamang sumang-ayon sa kanilang mga kagustuhan. Kaya po sila ay kinasuhan nitong si Aling Joyce ng napakatinding kasong grave coercion. Ganyan po sila katindi. Ganyan po sila kasama. Nagbabayad po sila ng mga vlogger. Nagbabayad sila ng mga vlogger. Imagine niyo yun. Magkano binabayad nila sa vlogger? Dito sa mga vlogger na sumasama, dito sa kanilang tay ina mo naman na to,
sa kanilang Tay Kami Naman na campaign na signature campaign. Magkano bayad nila dyan sa mga vlogger na yan? Sigurado ko ang mahal-mahal. Bakit? Hindi po kikilos ang mga vlogger na yan, lalabas sa kalsada para lamang sa libre. Libre lang yan? Bawat kilos niya mga vlogger na yan, pera ang nasa isip niya mga yan. Para lang mapauwi si Digong, nagbabayad po sila ng mga vlogger. Baka nga pati itong si Robin Padilla, pinopondohan nila to. Tapos yung pong 42 employees, na katulad po nitong si Aling Joyce, hindi po nila maibigay ang mga separation pay. Hindi nila mabayaran ang mga karapatan nitong mga benefits sa kanilang pag-alis o pagkatanggal sa trabaho. Kahit na po nagtatrabaho pa din si Aling Joyce noon, tinanggal. Inalis. Hindi po nila ito binigyan ng tulong nung panahon ni Digong. Kaya nga po dito, sa issue na ito, ginagawa po nitong si Alpotera, ni LRY at ni GYD, na mas kinukup-kup pa po ang mga vlogger kaysa po dito sa 42 employees ng Balyacar Transit na tinanggal. Yung iba'y kinulong pa. Yung iba po'y pinahirapan pa. Yung iba po'y tinakot. Binan sa mga terminal. Ito po, ngayon, ang umahanap ng hustisya. Kaya sana, naku Pangulong Bongbong Marcos, matulungan niyo po itong mga katulad po nitong sila Aling Joyce na sumisigaw po ng hustisya dahil po sa kanila po nga naranasan noong panahon ni Digong sa kamay po nitong Balyacar Transit Incorporated, sa kamay ni LRY at ni GYD at nitong si Olivia. Mga traidor po ito. Ito pong si LRY at si GYD at si Olivia, kung titignan mo parang tumutulong sa gobyerno. Bakit? Nanawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng bayanihan. Naglagay nga sila ng bayanihan doon sa kanilang bus. Ano yun? Nagbigay po ng 10% discount o 20% discount. Hindi ko na matandaan kung magkano yung discount na binigay sa kanilang bus company. Naglagay nga ng 10% discount o nagbigay ng diskwento. Sumagot sa panawagan ni PBBM na bayanihan. Pero pagtalikod ni BBM, ano sinisigaw? BBM resign. Ang sinusuportahan pong mga vlogger ay puro nananawagan ng pagbaba sa pwesto ng ating Pangulong Bongbong Marcos at bangag ang tawag kay PBBM. Imagine niyo po yan kung gaano po kawalang yayang Alpotera na yan. Kahit nga kapwa niya DDS, inaayawan tong si Alpotera. Kahit kapwa niya DDS, hindi po sang-ayon dito sa mga pinagagagawa ni Alpotera dahil nga po alam nila na ang isang Alpotera po napaka mapagbalat kayo. Dagdag mo pa yung kanilang financer na si LRY at etong si GYD. Grabe, no? Para lamang kay Digong, gumagastos sila ng ganyang kalaki. So mapapaisip kayo ngayon, gaano kalaki ang utang na loob nitong si LRY, etong si Small Boy, dito kay Digong. Kung gaano kalaki ang utang na loob ni Olivia dito kay Digong.
para gastusan ng ganto kalaki si Digong kahit na nabubulok na sa kulungan. At tumataya pa din sila sa katulad ni Robin Padilla na puro katarantaduan din po ang ginagawa. Mapapaisip ka talaga.